Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutulpad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hiniin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ang salita ng Diyos. Thank you, Trisha. No, there's only one message, no, yung gospel, no, friendship. Pero para talagang paglalimin pa yung ating pagkaintindi sa gospel, meron tayong ni-lift up. Preacher. Hopefully, no, lifting talaga. No? So, ayun, huwag na natin patagalin pa. Andito na! Andito na! Sino? Dito na ang ating preacher for today. Walang iba. Ang pinaka sa lahat. Ang bigating preacher. Mula sa Quezon City. Chubbs! Tumayo ka na. Okay. Yan, hello. Buhat na buhat. Yan, so magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga di pa nakakilala sa akin. Yan, ako nga pala si Kuya L3, no? Kamusta kayo? Yan. Kagabi tinanong tayo ni Kuya Jello. Sino yung mga pumunta kagabi? Yan. Kagabi tinanong tayo ni Kuya Jello, no, na kung paano ba natin nakikita ang ating sarili o ang kapwa natin. Pero ngayon, iba naman yung tanong. Iba yung tanong sa atin ng Diyos ngayon. Paano ka ba magmahal? O paano ka ba umiibig? No? Ikaw ba yung taong pag nagmahal, ibibigay yung lahat? O ikaw ba yung taong makasarili at hindi marunong magmahal ng iba? Katulad na lang ng pag-ibig sa atin ni Kristo, no? Na namatay siya at inalay niya yung buhay niya para sagipin tayo sa mga kasalanan natin. Nakita rin natin kung paano niya nga ba minahal ang kanyang apostol. No, example na lang ito yung wala siyang binigay na standard sa mga apostol niya, no? Na kahit alam niya na si Matthew is tax collector, si Peter na alam niyang ipagkakalulu siya, at si Tomas na hindi naniwala na buhay na talaga siya. Pero tinanggap niya pa rin ito ng buong buo, no? Kasi di ba ganun naman kapag mahal natin yung isang tao, no? Tatanggapin natin siya ng buong buo. Na kahit ano man siya, kahit maitim, pango, di ba? Mahal natin siya. We accept their flaws. We love them despite their limitations, and we help them grow to become the best version of
themselves. Pero sa panahon ngayon, meron pa rin mga kaibigan handang mag-alay ng sarili nila para sa kanilang kaibigan, no? Sabi nga sa verse 13, walang hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Naalala ko tuloy nung time nagaling kami ng training ng tropa ko. Wala na siyang pamasahe that time. So, iniisip ko kung ililibre ko ba siya ng pamasahe kasi 50 pesos na lang yung pera ko. Manggagaling pa kami ng Cubao. So, di ko alam kung ililibre ko siya o sasamahan ko siya maglakad. Siyempre, ginawa ko para mas pumayat ako. Sinamahan ko siya maglakad. Kumbaga, inisa't isa ko na yung pangyayari, no? Na kahit alam ko sa sarili ko, napagod na kami. Siyempre, galing kami training. Sinamahan ko siya maglakad hanggang kanila. Tapos nilibre ko na lang siya ng buko. Isa pa na sa na-experience ko is yung time na nagpe-prepare tayo ng EE. Yan. Nagkaroon kami ng misunderstanding na isa sa tropa ko. Na parang nag-away kami dahil hindi namin maayos-ayos yung kakantahin. Yan. Pero nung dumating yung time na nandun na kami sa Tagaytay, parang binubulong sa akin ni Jesus na babaan mo muna yung pride mo, LA. Yan. Babaan mo yung pride mo. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Yun. So habang prayer time, parang yun nga, bumulong sa akin si Jesus na mag-sorry ka sa kanya. And nag-sorry ako sa taong yun. And parang pakiramdam ko na bunutan ako ng tingin. Na nasabi ko sa sarili ko, ang sarap palang magtrabaho nang wala kang kagalit sa mga tropa mo. Kasi mas masayang magtrabaho kapag all goods lang ang lahat. Tulad ng mga disipulo ni Jesus, no? Binuwis niya yung buhay niya para sa kanila. And ganun din yung ginawa ng mga disipulo niya sa atin. Binuwis nila yung buhay nila para kay Jesus. Ikaw ba? Ano yung kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? Sabi rin sa pagbasa, mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pero paano nyo ba masasabi na mahal mo yung tropa mo o yung kaibigan mo? Kasi para sa akin, masasabi kong mahal ako ng kaibigan ko o ng tropa ko once na kaya niya na akong real talkin. Yung tipong wala siyang pake kung anong magiging reaction mo sa mga sasabihin niya. Wala siyang pake kung masasaktan ka ba sa sasabihin niya. Basta alam niya sa sarili niyang pag sinabi niya yun, mag-grow siya. Mag-grow ako sa sasabihin niyang panire-real talk na yan. Naalala ko tuloy nung nag-open forum kami. Nung una, iniisip ko na baka maging magulo or di kaya maging maingay. Kasi, syempre, baka hindi namin mapigilan yung damdamin namin. Damdamin, lalim. No? Pero mali ako. Maling-mali ako. Sana. Nainunahan ko. Sabi nga ni Kuya kagabi, di ba? Huwag tayong mag-jump brothers. Huwag tayong tumalon agad dun sa basta yun. Huwag tayong tumalon agad dun sa mangyayari. Naging open kami sa lahat ng mga advices ng bawat isa. Naging open kami sa mga dapat namin baguhin sa sarili namin. Pero hindi lang yung mga dapat baguhin, yung mga sinabi namin sa isa't isa. Kundi yung mga magagandang bagay na nakikita namin na ginagawa ng bawat isa. And I can say,
na mas nag-deep, mas lumalim yung friendship namin. Pati yung pagmamahala namin sa isa't isa dahil naging open kami sa isa't isa. Kaya, I invite you, no, bukas, na sana wag natin i-take as negative yung ibang sasabihin ng mga kaibigan natin. Instead, gawin natin itong way para mas mag-grow tayo at para mas mag-build yung friendship natin. Grow in love with each other. So, sa ating guide question, ano ang na-struck sa'yo sa pagbasa o sa guidelines at bakit? Ano ang kaya mong gawin o isakripisyo para sa taong mahal mo? Ano yung kaya mong gawin o isakripisyo para kay Jesus?